Praise God. Palakpakan po natin si Jesus. Ayan. Yun the best pong palakpak para kay Jesus. Kumusta po kayo? Pabuti ng pabuti, paayos ng paayos. Payaman ng payaman. Pabanal ng pabanal. Amen. Yan. Huwag po kayo maniwala dun sa nag-announce. Hindi po ako pogi. Ayan. Tama na po ang sakto lang. Mas gusto ko ho yung kaysa labis, kaysa kulang. Ayan. May mga new friends po tayo today, yung mga first time pong naka-attend ng Sunday service. Ngayon ka lang naka-attend, ngayong Sunday lang. Taas naman po ang kamay, yung mga new friends po natin. Please. Ayan ang dami pala nating new friends today, guys. Welcome naman natin. Huy! Mga pogi, nag-uusap na tayo. Welcome natin yung mga new friends. Makikitaas po uli ng kamay para alam po namin kung saan kami lalapit. Ayan. Calling the attention of the Ras Brothers and Francis Pizarra. Sige po, tayo po tayo at ating i-welcome ang ating mga new friends. Most especially the life group leaders. Nasaan kayo? What are you doing? Makiki-welcome naman po natin. Okay. Ayan. Ang alam ko, itong mga new friends natin sa may left side ko, they are from Cuenca pa. They are from Cuenca. Grabe. All the way from Cuenca. Welcome po. Ayan. At yun namang nasa may right side, mga taga Batangas City. Am I right? Batangas City pa. Grabe. Welcome na welcome po kayo. We're so happy to see you here. Okay. Sige po, upo na po tayo. Sabi ko naman i-welcome nyo lang. Huwag nyo nang hingin ng Facebook account, mamaya na. Tunay naman. Okay, sige po, makakaupo na po tayo. Ano gang date na ngayon? March 24. Ayun, March 24 na pala. Okay. Malapit na. Ano gang malapit na? Malapit na ang Godzilla Crosscong. Yun, March 29. Nakikiusap po ang aking mga life group na manunood daw kami. Sabi ko naman ipag-pray nila. Ayan. Ang title po ng i-share ko sa inyo ngayong umaga ay yung part 2 po ng ating pinag-usapan last Sunday, which is Overcome Evil with Good. At napag-usapan po natin last Sunday na para po hindi tayo ma-overcome ng evil, para po hindi tayo daigin ng masama, kundi daigin natin ng mabuti ang masama. Ano ang kailangan nating tandaan? Number 1, ano ang kailangan nating tandaan? Don't be a victim. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, huwag kang maging biktima. Yan. Ako po ang inaway. Ako po ang sinaktan. Ako po ang sinabihan ng masasakit na salita. Ako po ang tinraidor. Ako po ang iniwan sa ere. Ako po ang sinulot. Ako ang biktima dito. Well, I want you to know, you're not a victim. Not yet. Kailan ka magiging biktima? Kapag ang nagawang masama sa iyo ay nagdulot din sa iyo para maging masama din at gumawa rin ng masama, dun ka palang naging biktima. Once again, ano ang sabi ng verse na ating pinag-aaralan last Sunday? Huwag mong hayaang daigin ka ng mabuti, ng masama, bagkos daigin mo ng mabuti ang masama. Do not let yourself overcome by evil, but overcome evil with good. So huwag kang maging biktima. Huwag mong hayaan na ang masamang nagawa sa iyo ay magdulot din sa iyo para gumawa ka rin ng masama. Okay. At buong Sunday nating pinag-usapan yon, last Sunday. So ngayon po, ay magpo-proceed na tayo sa number 2 na dapat nating tandaan para
ma-overcome natin ang evil with good. At ano po yon? Number 2, don't be a slave of anyone or anything. Huwag kang maging alipin ng sino man o ng anuman. At yan po ang pag-uusapan natin ngayon sa biyaya ng Diyos. But before that, let's pray. Father, we worship you, we honor you, we adore you, we bless your name. You are worthy to be praised. You are good. You are God. You are magnificent. You are wonderful, beyond comprehension. Pinupuri, dinarakila, at pinararangalan po namin ang natatangi, banal mong pangalan. Thank you so much, Lord, sa biyaya na makapag-Sunday service. Before anything else, humihingi po kami ng tawad sa aming mga karumihan, sa aming mga kasalanan. Forgive us, O God. Cleanse us with your most precious blood, Lord Jesus. Salamat po dahil ang katwiran niyo po, Panginoong Jesus, ang siyang nakikita ng Diyos Ama sa amin. Inari niyo po kaming ganap. Kami po'y nilinis niyo na. Salamat po sa biyaya ng kapatawaran. Salamat po dahil sa lahat ng aming pagkukulang, kayo ang pumupuno noon. Salamat, Lord. And we dedicate to you this Sunday service. Pagpalain niyo po, Lord, ang aming mga gagawin sa araw na ito. We want to hear from you, Lord, and not from man. Lord, turuan niyo po kami. Use your servant as your instrument, as your channel of blessing, as your instrument para maturuan kaming lahat. At pagpalain niyo rin po ang bawat isa ng pusong sumusunod, tengang nakikinig at isip na walang ibang gusto kundi ang gawin ang kalooban mo. Salamat, Lord. We are declaring your victory alone, O Lord Jesus, and the defeat of the enemy in Jesus' name. Wala pong ibang mahahayag, mapaparangalan, matataas, makikilala, kundi ang tanging pangalan niyo lamang po, Lord Jesus. Salamat po. Turuan niyo po kami how to overcome evil with good. At salamat, Lord, for we believe that as we feast upon your word today, kayo po ay may gagawing dakila at mabubuti, magagandang bagay sa aming mga buhay. Pagpalain niyo po ang bawat isang naririto, maging ang mga nasa live. At salamat, Lord, for great things will happen today. We are expecting from you at naniniwala po kaming tatagpuin niyo at hihigitan pa ang aming expectation. Salamat, Lord, to you alone, all the glory. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Everybody shout and say, Amen. So don't be a slave of anyone or anything. For us to overcome evil with good. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, huwag kang maging alipin. Balita ko ay merong naging guest ang San Jose na isang banda. Ano? At ang pangalan niya ay Shamrock. Tama ka? Shamrock nga, tumugtog dito. Sinong nakita yon? Sinong nakapanood nung tumugtog ang Shamrock dito? Sige na, aminin nyo na. Kita ko naman may day nyo. Okay. Wala namang masama doon, okay lang yon. Hindi yun masama. Okay? At isa sa kanta ng mga yon, if I'm not mistaken, ay yung Alipin. Tama ba? Tama? Tama po ako? Parang hindi ninyo alam. O kunyari lang hindi alam. Ano nga chorus nun? Ako'y alipin mo kahit hindi batid. Idol. Anong ibig sabihin ng kantang yon? Sinasabi lang daw nung kantang yon na yung kumakanta, sinasabi dun sa kanyang minamahal, dun sa kanyang hinaharana, alipin mo ako. Susunod ako sa lahat ng gusto mo. Luluhudan kita kung kailangan. Matindi yan. At alam niyo po, ang mga taong hinahayaang siya'y maging alipin ninuman o ng anuman ay very susceptible na ma-overcome ng evil. Okay. May mga pagkakataon po na may mga tao na nakapanakit sa iyo, nakasakit sa iyo, at wala silang idea na sila'y nakakasakit na. Naka-encounter ka na ganang gayon? Yung parang hindi gayong ka-sensitive. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner. Hindi sensitive. Nakakasakit na. Ayaw pang tumigil. Yung halimbawa, ikaw yung pinakamatanda sa grupo nyo, tapos lagi na lamang sinasabi, iniha-highlight na ikaw ang pinakamatanda. At ikaw ay na-offend na.
Kaya lang sila, tuwan-tuwa pa, tinutuloy pa ang pagsasabi, mamay, lulo. Pero hindi naman lulo eh. Nagtataon lang na mas matanda ka ng 2 o 3 taon sa kanila, pero ang tawag na agad sa iyo, mamay. Naalala ko nung kami po ay elementary, may kaklase po kaming overage. Siguro nag-stop kasi siya or baka hindi makapasa-pasa. Grade 3 po kasi kami, ang edad niya pang grade 6 na. Ang tawag po namin, ang pangalan po niya ay Lorenzo. Kaya ang tawag po namin sa kanya ay Mamay Inso. Bakit naman mamay? Ang mga kamamay naman, kasi nga overage, nambubuli. Yun na yun. May mga taong nakakasakit sa atin at hindi nila alam na sila'y nakakasakit na. Ayan. Meron din namang alam na talaga nilang nakakasakit sila, pero they just don't care. Meron kayo. Pero ito ang point. Sinasadya man nila o hindi na masaktan ka? Listen to this. Sinasadya man nila o hindi na masaktan ka. Pag binigyan mo sila ng kapangyarihan, kakayanan, nadiktahan ka sa mga nararamdaman mo at magiging reaction mo sa kilos mo o mood mo, then, binibigyan mo siya ng sobrang kapangyarihan o control sa iyo. You are under his or her power, at ikaw ay nagiging alipin niya. Alipin ka ng sino mang tao na kaya kang pasamain. Yeah. Alam niyo yung mga bully? Yan. Sino humikilala ditong bully? Kaya nagtaas ng kamay, ako po. Ikaw pala mismo yan. Alam niyo yung mga bully? Ba't ba may nambubully? Because, sabi kulang daw sa pansin. Pwede. But the very reason na nakikita ko why somebody ay nambubuli ng kapwa niya is because that bully is thinking that they are better than the one na binubuli nila. Meron ho bang nambubuli rito, nakitang-kita at obvious naman na mas lamang o nakakahigit yung binubuli? By meron. Talagang pagbuli ata ay bully talaga. Dahil, ito naman ay bullying hindi nang aaway, bullying kulit lang. Ako po'y mahilig sa ganyan, yung bullying kulit lang. Kung nakikilala niyo po si Pastor BJ Bulaklak ng JA1 Rosario, ay napakapogi pong pastor noon. Talagang pogi. Meron nung nagsabi kanina ng ga-announce na pogi na raw si Pastoral, ay hindi ho. Pag ako'y napadikit doon, sabihin niyo naman, aray ang tunay na pogi. Yan. Ay ilong na ilong lamang kung ang ilong ko'y 5'5", ang ilong no'y 7-footer. So you know what I mean? Poging-pogi yan si Pastor BJ. Ay Pastor, ano ibig nyo sabihin? Nabubuli nyo pa rin ho yun? Ay mas pogi na sa inyo? Ay gaya yung kabuli si Pastoral. Dahil, ang pambuli ko sa kanya ay ang kapugihan niya. Sipin nyo yun, pati kapugihan at pambuli pa rin, kainaman na. Talagang pagbuli-buli yung mga tipong pagdarating yon, sama-sama kaming mga kapastoran, pagdadating yon, sasabihin ko, haway, narin ang pinakapoging pastor ng JA1 Church. Oh, yun kamot na ng ulo talaga naman si Pastoral. Pagsagalay. Yan. At yung mga bully, they are always putting down other people. Ang sinasabi kong bully rito, yung bullying ng aaway talaga ha. Hindi yung bullying ng kukulit lang o ng uukit lang. Yung nang-aaway talaga, nang puput down. Kaya alam nyo, kapag ang ganda-ganda ng pangalan ng isang tao, tapos kung ano-anong tawag mo, yun ay bullying. Diba? Yung ang ganda ng pangalan, ang pangalan ay John Denver. Pagkakaganda ng pangalan. Kaya, hindi maganda kung tatawagin mo siya ng iba-ibang pangalan. Yung mga pangit ang pangalan, tatawagin mo Cordapio. Huwag mong tatawagin Procopio. Do yun yung magandang pangalan din, pero hindi angkop. Ang ganda ng pangalan Lalo na kapag physical na. Naku, yan, may mga bullying gayan. Yung iba, naaawa, di ka? Naaawa sa mga merong physical deformities. Pero yung mga bully, grabe yan. Talagang kahit physical na. Remember, yung kinukwento ko sa inyo last Sunday, ang tawag ni Muhammad Ali kay Joe Frazier ay gorilla. At ano pa sabi niya?
kahit bulag, hindi makatingin sa iyo, sa kapangitan mo. O, iniisip ko yun, kahit daw bulag, hindi makatingin sa kapangitan. Bulag na nga. Talagang bully, ano? Grabe. May mga ganyan. Sobrang bully. At ano ang kailangan natin gawin diyan? Always remember what God said in His words. And God said, value others more than as you value yourself. Pahalagahan mo ang iba nang higit pa sa pagpapahalaga mo sa iyong sarili. Instead of putting down other people, tayo po ay nire-remind, inuutusan ng Bible na pahalagahan, i-encourage, itaas. Sabihin mo nga diyan sa iyong katabi, ikaw ay sobrang blessed. Kung babae yan, sabihin mo, napakaganda mo. O kung lalaki yan, sabihin mo, napakapogi mo. Huwag mong susundan ng tawa sa huli at pambubuli rin yun. Oh. Pigilan mo, pigilan mo. Sabi nung isa, ang pogi mo. Ay, bully rin eh. Huwag gayon. Always value others. Hindi lang as you value yourself, more than you value yourself. So I pray walang bully rito. Walang yung bullying ng aaway. Kung tamang kulit, tamang ukit lang, okay lang. Pero hindi na yung nagbi-below the belt. Hindi na yung talagang nang puput down. Are you there? Bakit ko sinasabi yung bully? Ba't natin pinag-uusapan yan? Kasi di mawawala ang bully. Laging meron. At pag naaapektuhan ka ng bully, kapatid, ikaw ay nagiging alipin nila. Sabihin mo nga sa katabi mo, pag naaapektuhan ka ng bully, ikaw ay nagiging alipin nila. I heard a story ng isang estudyante na kaya noon daw nag-stop siya sa pagpasok ay dahil may nambubuli sa kanya. Sayang, di sana'y kung halimbawang siya ay third year ngayon, kung hindi siya nag-stop, graduating na sana siya ngayon. Imagine that, siya'y naging alipin ng pambubuli. Kaya siya'y nakontrol, napigilang pumasok. Are you there? Kaya, huwag bigyan ng kapangyarihan ang sino man sa iyo. And don't make yourself a slave to anyone. Sa kayang mga pinambubuli sa iyo, lagi rin nating tandaan, church, anumang issue yan, always ask, will this matter after a year? Ay, yung mga sasabihin sa iyo, maitim. Nako, ano ba yan? Kala ko kayo tapos na ang piyestahan, bakit yan ikaitim pa rin ang kawaling yan? Di ba? Yung mga gayon. Ang tanong ko lang, ang iyong i-consider na question, will it matter after a year? Yung pagka-graduate mo, may mga trabaho na kayo, at ikaw ay nagpakaigi ng ayos sa buhay, at ikaw ay maganda na ang buhay, maganda ang hanap buhay mo, ikaw ay may maayos na income. May magsasabi pa ba sa iyo, Kimaite? Will it matter? Ano pa, i-consider mo, will it matter after a decade? Marami po kaming nabuli noon na mga kaklase namin ng elementary dahil ang tsatsabi nila, yung mga babae, ang tsatsabi. Kaya nung nakita namin nung college, naku po, ay nagsi-slim at nagsiganda, di huyo kami. Yan, sinasabi sa inyo, kabubuli ninyo, pagsisisihan nyo yan. Because, hindi mananatiling laging gayon. I know somebody, utal siya nung bata. Ngayon, he's a very good speaker. And his name is Rabito Inandan. At siya po ay biktima ng bullying dahil utal. Dahil pag siya nagsasalita ay But look at him right now. Hindi mo maririnig na nauutal yon. Very authoritative and powerful in preaching the Word of God. Sobrang nakaka-bless. Ngayon, tanungin mo sa sarili mo, yung pinambubuli sa iyo, will it matter? Will it matter? After a year? After a decade? Will it matter
in eternity? O sige, ako'y maitim. Yung gang aking pagiging maitim ay makakabawas sa tingin at pag-ibig ng Diyos sa akin. No! O sige, ako'y pango. Hindi ba pwedeng pumasok sa langit ang pango? Are you there? Kaya yung mga ibinabato sa iyo na issues, na nagiging dahilan pa nga minsan, kaya tayo nagiging alipin nila dahil naiitulak nila tayong maging masama, nagiging biktima tayo, those issues, will it matter? Naalala ko may nambubuli sa akin dati, ako di parang tuko. Bakit? Pagkakapayat ko hunong. Paano hindi ako papayat? Ako ho'y nag-aaral, ako'y working student pa, na-addict pa ako sa Dota, burger lang lagi ang tanghalian ko. Saka sito, UTI pa. Bakit? Ay sito na nga ang iniinom, pinipigil pang mag-wiwi. Bakit? Limited ang post. Pag ipinost mo lang ipinost, mamaya wala ka ng post. Oh, nang natangod yan, alam ko naglalaro rin kayo noon, o baka hanggang ngayon. Mamaya, one-on-one tayo. Only mid. At pagkakapayat ko noon, sobrang payat. May nambubuli sa akin, ang sabi sa akin, mukha raw akong tuko. Pero bullying naman, hindi naman talaga nangaaway, kulit lang. Alam niyo kung anong ginawa ko? Niligawan ko. At ngayon, asawa ko na. At pag tinatanong ko ngayon, mukha pa rin ba akong tuko? Ang sasabi sa akin, ang pogi-pogi mo. Aba, ano magagawa na yan? Wala siya option Dahil pag hindi niya ako iginalang bilang asawa, kailangan niya ako igalang bilang pastor. Double portion, double blessing. Advantage, diba? Kaya yung iba, laging pagka sinabi, ikaw ay pwedeng maging pastor. Naku, ayoko maging pastor. Laging ang tingin sa pastor, para yata sumpa. Hindi yung sumpa. Blessing yan. Anyway, will it matter sa iyong salvation? Yung ibinabato sa iyo, will it matter sa iyong salvation? Naku, pagkataba na rin. Ang taba mo naman. Aba, ay ayos lang. Ay sabi ni Jesus mas madali pa raw ang sa isang kamilyo ang pumasok sa langit. Kamil daw kasya sa langit. Ako pagka naman, mas malaki naman ang kamil sa akin. Gayunin mo na. Alam mo, minsan naman yung mga bully, kaya ginaganahan, kasi ikaw ay patola. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, wag patola. Diga. Pag may nambubuli at ikaw ay patol ng patol, lalong sinisipag mambuli ang mga yan. Pero kapag inaayunan mo, yung sasabihin mo, kaitim mo ga, sasabihin mo aba, ay ako'y nagsil ka pa niya. Diba? Di tatawanan. Ay talaga kita nyo, ang silka raw ay hindi tumalab O di sabihin mo na, wow, talaga hindi. Wala na yata talaga ako sa pagputi. Nga ngayon mo nakita, nga ngayon mo nalaman. Siya, dalawa na tayong may alam na ako'y maitim. Pag ganyan ang iyong sagot, mawawala na ng gana yung walang kagana-ganang asarin na rin, hindi na aasar. Hello? Kasi nga, alam mo, na-reveal sa iyo that it will not matter. This thing doesn't matter after a year, after a decade, in eternity. Are you there? Sabi nung isa, kasama raw ng boses. Para daw pinupunit na yero. Hindi maintindihan daw kung ang boses ay malamig o nakakangilo. It doesn't matter. Basta ikikumanta kay Lord. Hindi naman sinabi ni Lord na ang pwede lang mag-worship sa akin maganda ang boses. Ang sabi ni Lord, mag-worship ka lang. At pag tinanong mo, Lord, do I have a beautiful voice? Ang isasagot ng Diyos sa iyo, I love your voice. Lord, ang tanong ko, do I have a beautiful voice? Ang sagot ni Lord sa iyo, I love your voice. It doesn't matter kung yay maganda o hindi. Basta I love your voice because I love you. I care for you. I long for you. Yon ang mahalaga. What else? Yung mga issues natin that made us slave.
Pinagwo-worry ka. Alam mo ba na worrying ay kasalanan? Yung excessive o yung sobrang pag-aalala. Normal naman yung mag-alala pero yung sobrang pag-aalala ay kasalanan. Bakit? Ang sobrang nag-aalala po ay nagsasabing, Lord, hindi ka in control. Ang sobrang nag-aalala ay indirectly nagsasabi sa Diyos, Lord, I cannot trust you. Ang sobrang nag-aalala ay nagsasabi sa Diyos na hindi po kayo reliable. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, partner, ikaw gay lagi pang masyadong nag-aalala. Ano sabi? Ano sabi? Hindi po na-make siya. Baka nag-aalala. Baka nag-aalala. Alaga, pastor, kag hindi na-make, baka nag-aalala. Oo, baka nag-aalalang hindi mo magustuhan ng maaamoy mo pag umimik siya. Okay. Ito napansin ko. Yung mga issues ko nung ako ay high school, nung ako ay college, ano ba yung mga issues natin nung napasok tayo o kung napasok ka pa? Ito mga issues ko noon, yung hindi ako nakapag-review, tapos mag-exam na. Yung mga mababa ang grades ko sa math. Mataas naman ang grades ko sa PE. Mga ganyan. O kaya ay, ano pa mga issues natin noon? Mag-OJT. Ano mga issues natin noon? Hindi ka crush ng crush mo. Thesis. Di ba? Ako, okay, hirap na hirap sa thesis noon. Nasa si Carlo. Alam mo ganak, ang thesis ko nung college ay the marketability of second-hand car in Calabarzon. Kaya hanapin mo yung thesis ko doon sa library ng Lasal, makakatulong yun sa iyo. Promise. Nga ngayon ko napagtanto, about second-hand car ang aking thesis before. Yan ang aking mga issues nung ako'y nag-aaral. At ito napansin ko, those issues that I have before doesn't matter anymore today. Wala na siyang karating-rating sa akin ngayon. Sino ho rito yung matagal ka ng graduate at hanggang ngayon, pinoproblema mo pa rin yung isang project na hindi mo nagawa? Mag-move on ka na. Kailangan mong pag-aralan, pakinggan yung topic natin nung nakaraan about moving on. Move on na, pabihira naman. Okay? Anong punto ko? Why put so much energy? Why put too much emotion sa pangyayari ngayon o kahapon o nung isang araw that will not matter after some time, that will not matter to eternity? Yung iba kaya hindi makapagpatuloy sa buhay, parang moving on ito no? Ay merong something na talagang kinikip-kip niya, kinikip pa rin, talagang inahayaan, ayaw bitawan. But the question is, will that matter to eternity? Yangga, pagharap mo sa Diyos sa kahuli-hulihang panahon, ay itatanong sa iyo ng Diyos, natapos mo yung project mo nung ikaw ay second year college. Tatanong kaya ni Lord, it doesn't matter. Bitawin na. Move on na. Huwag gawing alipin ang sarili ng kung anuman. For you to move on, for you to do the will of the Lord. At huwag mong bigyan ng sino man ng sobrang kapangyarihan sa iyo na kaya kanyang pasamain, na kaya kanyang galitin. Okay. Church, kung kaya kang hilahin ng sino man para magmura, kaya kang impluwensyahan, pilitin, i-drive, i-push ng sino man na magmura, well, alipin ka nila. Makagawa ng mali, mag-isip ng masama, makagawa ng kasalanan, na-push ka ng sino man, well, alipin ka nila. And you are giving too much power sa kanila, sa iyo. Naunawaan niyo ba ako? Ano ka maganda example diyan? Ito kasing pagdadrive medyo bago-bago sa akin, kaya ito madalas na nai-encounter ko. Ano?
Sino ho rito yung nagdadrive ka ng four wheels at ikaw ay nagagalit sa mababagal na tricycle sa unahan? Anong tawag mo sa mga tricycle sa unahan mo na mabagal, yung ayaw tumabi? Anong tawag mo? Sabi ni Carlo, kamote. Anong tawag ng iba? Tekamots. Yun lang, pareho lang yun. Binaligtad mo lang. Kamote. Alam nyo ba na yung pagsasabi o pagtawag sa kapwa ng kamote ay pampuput down? Bakit? Nung una po kasing panahon, yung kamote ay mura. Ngayon kasi mahal na rin eh. Pero nung unang panahon po, yung kamote mura. At sabi po nila, noong unang panahon yan daw ay pagkain ng mahirap. Kasi walang makain, halimbawa walang pambili ng bigas or what, so kamote ang kinakain, yun ang pinakakanin. O, sabi lang naman nila yon at sabi nila nung unang panahon, ngayon naman wala na, hindi na madidefine ang mayaman at mahirap sa pagkain. Sino nakakita ng gourmet tuyo? O, di ba sabi nila, yung tuyo pang mahirap daw, ngayon gourmet tuyo ang pagkamahal. Oo, nakabili na ako ng mga gayon tuyo pa din naman, tuyo din, nasa garapa laang na may olive oil. O, di ba? Social. Pero tuyo. So, hindi mo na kayang i-define ngayon sa pagkain ng mayaman at mahirap. Teka. Ano point ko? Bakit mo tinatawag na kamote? Bakit mo pinuput down? Sino ho rito yung galit ka sa tricycle sa unahan mo, tinawag mo na broccoli? Mahal-mahal yon. Carlo, ano, tinawag mo broccoli, mga broccoli. Asparagus. Diba? Tinawag mo bang ganon? Naku, ayaw naman tumabi ng arugula na are. Ayaw tumabi ng spinach. Wala, nasasabi mo, kamote. Anak ng kamote. Yan. Ano pa? Anak ng tokwa. Yan mga mura Anak ng toge. Mura Nampuput down ka, nang aaway ka. At kapatid, pag naaapektuhan, naiimpluwensyahan, naiitulak ka ng sino man para magkasala, alipin ka niya. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, alipin ka ba ng isang tao? Wow. Sabi po doon sa sabi po nung mga nag-re-review ng mga movies, si Shimo daw, kaya hindi makapalag kay Scar, ay dahil alipin daw ni Scar si Shimo. Ay, spoiler. Ayan. Sa mga gusto at inaabang-abangan ang Godzilla Cross Kong. Yan. Malapit na, March 29. Ako'y pupunta sa showing. Bakit, Pastor, manonood kayo? Titingnan ko lang kung sinong taga JA1 San Jose na manonood. May mga alam na ako. At talaga namang naka-story pa ang trailer. Huwag ka masyadong tumawa para di ka halata. Okay. Ay, kanina lang umaga may kilala ako Ay, nagmamadali at tanghali na nga. Ay, may tricycle sa unahan. Ang sabi bagay ako, hinayaya mo talaga sa mga tricycle na yan. Ay, di ang sabi ko na lang huwag maiyamot, huwag maging biktima, at huwag bigyan ng sobrang kapangyarihan ng tao sa iyo para hindi ka magkasala. Kaya kung kaya kang hilahin ng sino man para magkasala, kahit isang magta-tricycle na hindi ka namang kilala, ay ginagawa mong alipin ang sarili mo ng taong iyon. Ano pa? Kapag kaya kang pigilan ni numan na gawin ang pinapagawa ni Lord, napakalaki ng kapangyarihan na ibinibigay mo sa Kanya. Yung may boyfriend o girlfriend ka, ay ayaw mag-church. At sasabihin sa iyo, pag nag-church ka ngayon, break na tayo. Ano ang sasabihin mo? Ano sasabihin? Okay! Di, hindi na mag-church. Gayong gagayong? O ano sasabihin mo? Okay!
Sige na, sama na ikaw. Gayon nga. Pag nasabihan ka ng iyong girlfriend o ng iyong boyfriend na kapag nag-church ka, break na tayo, ano sasabihin mo? Ha? O di break na tayo. Tapos nag-church. Pagkatapos na service, sorry na. Gayon nga. Mahirap yan. Pero ang punto ko lang dito, napakalaki ng kapangyarihan na ibinibigay mo sa taong kaya kang pigilan na gawin ang pinagagawa ni Lord. Alay, kaya nasaan ka nung linggo? Nako, ako ho'y nadat na ng mataas na tao. Ano kang mataas na tao? 7-footer? Nadatnan ho ako ng malaking tao. Ano kang malaking tao? Gano'n kabigat? Alay, nadatnan ho ako ng bisita. Alam nyo, may kilala ako. Biglang dumating ang bisita ng surprise. Linggo ng umaga. Sinorpresa yung pamilyang born again. Sabi nila pagdating sa bahay, surprise! Sabi ng may bahay, surprise din! Diyan muna kayo kami mag-church. Sabi ng mga bisita, ngayon na lang uli kami nakadalaw, iiwan nyo kami. Aba, hindi naman namin kayo iiwan ng panghabang buhay. Mag-church lang kami, diyan muna kayo, feel at home. At pagdating namin, saka natin ituloy kung ano mang plano ninyo. Kayo baga? Surprise kayo ng surprise na nalalaman? E di kayo ang na-surprise. Pero kung yun po yung mangyari sa atin, ano ba magiging reaction kaya natin? What will be our response? Naku, nauunawaan naman ako ni Lord. Nauunawaan naman ako ni Lord. Pero ang tanong, hanggang kailan tayong uunawain ni Lord? Saka alam nyo, uulit at uulit ang mga pangyayaring yan hanggat di ka nakakagraduate. Hanggat di ka nakakalampas. Maniwala ka sa akin, iba't iba man ang form, pero laging susubukin, tetestingin ang paninindigan mo sa iyong pag-church. Sino rito yung nakaka-experience na niyan? Sinusubok ang iyong paninindigan sa pag-church. Tinetesting. Sabi nung magulang, hindi ko kayo bibigyan ng pamasahe. Anla, naglakad ay. Nung nakita nung ama kaawa sa anak, siya sa sunod bibigyan na. Diba? At na-curious tuloy yung mga magulang, sabi, ano ito? Anong meron dito? Bakit ang mga anak ko ay naninindigan talaga rito? Anong meron dito? Na-curious. At minsay sumama. Patingin nga, ano meron diyan? At nang sumama, na-discover, maganda naman pala nga. Alam ninyo, lahat ng nagpe-pray dito, ang prayer mo, makakilala rin kay Lord, maging close din kay Lord yung iyong parents, yung iyong family. At di mo pa sila nakakasama ngayon, ito ang aking maiipayo sa inyo. Manindigan ka. Hindi naman sinasabing makipag-away ka. Meron naman kasing paninindigan na ang paninindigan parang nakikipag-away at meron din namang naninindigan ka lamang dahil meron kang gustong i-establish, meron kang gustong i-clear. Now, what I'm doing here is not wrong. Hindi lang nauunawaan pa and someday maunawaan. Lalo na kung ang ginagawa mo at ang paninindigan mo ay kalooban ng Diyos. Sino rito yung mga nakakakita na ng mga road rage? Road rage. Yung mga nag-aaway sa karsada. Yung mga nagkagit-gitan tapos hinarangan ng sasakyan yung nakakagit-gitan at sabay, baba! Baba! Nung nakababa ay pagkakalaki, sakay na uli! Sakay na uli! Naray ko. Di ba yung mga gayana na talagang matatapang? Talaga namang ay nung malaki daw sakay na uli, sakay na uli. Rico. Church, isasabihin ako sa inyo, kung kaya kang pasamain ng driver na di mo kilala, ikay alipin niya. Kung kaya kang pasamain ng driver na di mo kilala ni hindi mo malang nakita mukha na nangkat sa iyo at sinabi mo, puto kong sinta ka, puto kong sinta.
Talagang nakapagbenta ka bigla ng kakanin? Kung ikaw ay nakakaya, nakukontrol ka ng taong hindi mo kakilala na gumawa ng mga bagay na mali, kapatid, alipin ka nila. Kapatid, binibigyan mo siya ng sobrang kapangyarihan sa iyo. Alam mo, kahit naman hindi driver encounter yung gayaan sa trabaho. May naging customer ka, di ba? Halimbawa, ikaw ay nasa sales. Sumukat na sapato. Sabay sabi, ala ka, pangit naman ang mga design ninyo, di ninala ako sa kabila. Ano sabi mo? Batuhin kita sapatos. O kaya ano sasabihin mo, ma'am, sorry po, hindi po talaga bagay sa ang sapatos sa paan nyo, sa mukha nyo bagay. Gagayonin, ma'am. Opo daw, opo. Wag! Di mo naman kilala yun binibigyan mo ng kapangyarihan at kontrolin ka at ikaw ay impluwensyahang maging masama. Come on! Wag hayaang madaig ka ng masama bagkos daigin mo ng mabuti ang masama. Okay? Sige nga, palakpakan mo si Lord. Kaya kung kaya kang pasamain ng driver na di mo kilala, napakalaki ng kapangyarihan na ibinibigay mo sa kanya. Pastor, kakilala ko ho. Hindi ko ho kakilala, sige na palalampasin ko. Pag kakilala ko ho, parang hindi ko na mapapalampas siya. Kakilala na kamag-anak ka na kasama ka na, gagayunin pa ako. Iba na ho yung pastor. Ako'y may kilala. Siya ay nagdadrive. Makinig. Siya ay nagdadrive isang gabi. Kasama niya ang kanyang pamilya. At sila ay masaya. Sila ay namasyal At habang nasa biyahe, nagdadrive itong si nagkwentong ito. Merong nakatigil sa kalsada na sasakyan, nakabalandra. Nakagitna. At kung hindi naman gitnang-gitna, ay basta yung hindi nakapasok sa guhit. Lampas siya sa guhit. Sa madaling salita, hindi makakadaan yung nagkukwento, hindi kasya. E di nagtataka ngayon itong si nagkwento. Tapos sabi, hindi ako kasya din Bakit kaya nakatigil? Ang tagal, na-curious na raw. Bumaba na ngayon ito si driver, tinitingnan, baka kung napaano yung, ba't nakabalandra? Baka napaano? Di sinisilip na gayon, tinted Sabay bumaba yung bintana at sabi binati naman nung nagkukwento, sabi, magandang gabi po. Pasensya na po kayo at hindi lamang po ako kakasya. Baka po pwedeng maipasok nyo po sa guhit. Salamat po. Nako, hindi pa daw natatapos magsalita yung nahingi ng pasensya. Ay sumigaw na agad yung nakabalandra at nasabi, ay ba't ako hindi mo inintay doon sa may maluwag? Ba't ako hindi mo inintay doon sa maluwag? Dapat doon ka naghintay. At kasi tinaas na ulit ang bintana sa isip-isip nung driver. Ang bira naman. Gasino ka namang itabi niya lang nang ako'y kakasya. Di ako'y makakadaan Ay hindi, nanindigan talaga. Kurba ho yung likod. Kurba yung pinanggalingan ng driver. Ay di hirap na hirap. Iniatras. Pilit iniatras kurba. Gabing-gabi. Ang lalim pa naman ng mga gilid, baka malaglag. Sa madaling salita, naigilid. Alam niyo sa kabaitan nung nakasalubong, ay talagang sinabitan pa yung side mirror Maluwag na, sinabitan pa yung side mirror. Ang nakakatuwa, may nakasunod yung sasakyang yon, may nakasunod yung naagrabyadong yon. Nakita niya ang sitwasyon, sabi nung tao, ano yan? Ba't tayo tumabi na yan? Ay siya ang maaluan, di siya tumabay. Sabi nung isa, pulis yan. Yan pulis. Sabi nung isa, pulis gayan, ala, tabi punta doon sa may gilid, nasa takot. Arigo. Pero ito ang punto ko. Alam niyo kayo nagkwentong yon, sa isip-isip niya, pasalamat ka. Pasalamat ka. At kasama ko ang aking pamilya, baka kung mapaano. Ano pa? Sa isip-isip nung nagkwentong yon, pasalamat ka at pulis ka. At ang nasa isip nung nagkwentong yon, ako'y may kilala rin pulis. Bago lang ang graduate, si Chris. Intayin mo. Pag ito maasta sa ranggo, intayin mo. Alam mo yung talagang parang gustong-gusto na nung nagkwentong
maging biktima. At gustong-gusto na nung nagkwentong bigyan ng kapangyarihan ng taong yun sa kanya at maging alipin siya, tulak siyang magalit at maging masama. Pero buti na lamang po sa biyaya ng Diyos, yung nagkwentong iyon ay piniling hindi maging biktima at piniling huwag siyang daigin ng masama, bagkus daigin ng mabuti ang masama. At pinili po nung nagkwentong iyon na huwag siyang maging alipin ng sino man at itulak siyang magkamali. Ba't ko kinukwento sa inyo? It's happening. Nangyayari talaga yan. Makaka-encounter ka ng taong pipilitin at itutulak ka na magkasala. Yung ganun kasaya-saya na. At nakapamasyal, masaya. Sabay ang ending ng araw yung may gayon. Inaman na. Gusto nyo kang malaman ko sino yan? Ayan ang problema sa atin, born again na, chismoso pa eh. Nalaman nyo na ang kwento, huwag nyo nang alamin kung sino. Ako ho yun. Okay. Ano pa? Kung nahihila ka sa bisyo, nino man, alipin ka niya. Napakalaki ng kapangyarihan na ibinibigay mo sa kanya. Yung mga tipong, kaya lang naman ho ako'y napanuli, nahila ho ako ako'y nayakag. Ay, alipin ka niya, pag ikay madaling yakagin. Pag nahihila, ibig sabihin nahila. Hindi yan gustong-gusto, hinila hihilahin mo pag akong gustong-gusto. Kaya nga't nahila yan, hindi naman yan gustong-gusto. Hindi rin siya ang promotor, nahila lang siya. Sabi, nahila lang po ako. Pero may sasabihin ako sa iyo kung ikaw hilahin pa. Makanaig sa mga hilahin pa. Alam mo kung bakit ka nahila? Kasi hindi ka deklarado. Hindi ka deklarado sa kung ano talaga ang tayo mo kay Kristo. Hindi malinaw. At dahil di ka deklarado ay nahihila ka nga. At di ka hihilahin ng alam na di ka mahihila. Bakit ka sa akin? Wala naman nang hihila sa akin o namimilit sa akin uminom. May nagbibiro. Ang tawag pa'y pastor. Pastor, shot muna. Ay talaga naman. Pag sa babait. Pero ibiro lamang. At ang lagi ko namang sinasagot ay, thank you. Kahuhulas lang. Hindi naman siyempre biro rin lang. Si pastor kahuhulas lang. Biro rin lang yun. Walang namimilit sa akin. Halos gabi-gabi ho, may nagiinom na kapitbahay namin. Halos gabi-gabi. Mga tropa ko na nga. Dahil pagkalalot ako'y galing sa San Jose o galing ako sa gawain, ako'y gabi nang dumarating doon. Pagdating ko, ay palang alasing niya Pastor, ay bahala na ho kayo. Pasensya na ho kayo, tari kami nagkatuwaan lang. Ay, gusto, no problem. Hindi ko naman sinasabing, okay lang yan, tama lang yan. Hindi ko naman sinasabing gayon. Ang ibig ko lang sabihin, hindi ako magpapa-apekto, hindi ako magiging alipin ninyo, hindi ako magagalit, hindi ako magkakasala dahil ninyo. At yan ay okay lamang. At misa inaalok ako, di sasabihin ko lang, thank you. Alam ko namang yan ay inyong kabaitan, kabutihan, para kayo nag-aalok ng pagkain. It's okay. Aba, nung mga sumunod yung gabi, pagkakarating ko, nagiinom pa rin. Talagang every night. Mabuti pa nga yung mga yon, nagla-life group consistent. May mga kilala ko, kung minsan lang mag-life group. Ang sabi pa nung life group member, siya sige. Kung ayaw mo, kami na lang magla-life group sa aming mga sarili. Kahigpit. Nagtampo na Ay sila'y consistent. Nagla-life group sila daw. Ako nagdideklara, mamaya life group ko na yun. At saka talagang mga mababait naman Bakit ko nasabing mababait? Nung mga sumunod na gabi, ako'y nagko-cover ng aking sasakyan Tinutulungan ako Nagulat ako, may nahila doon sa likod ng aking cover. Siya, husay na, makukulit na. Ay, di nakapakaramdaman ko.
Tapos maya-maya sabi, Pastor, sige, ayusin natin. Nako, di sabi ko naman, nako, naabala ko pa kayo. Hindi ho, ayos lang. Ay, naman ho, hahalaga pa din sa akin, ako'y makatulong sa inyo. Oba, lasing na yun. Tinulungan ako mag-cover, nakadalawang beses ng gayon. Oh. Ang inaalala ko ay baka mamaya pagkakatapos mag-cover may utang na loob na ako. Siya, Pastor, shot muna. Yun ang iniisip ko. Mag-iisip na rin uli ako na kung paano ako makakasagot sa kanila. Pero ang punto ko, I am establishing na ako ay hindi. Ako ay hindi. Kaya ka nahihila kasi hindi ka deklarado at ramdam na kaya ka pang pilitin. Kaya anong kailangan gawin? Establish. Huwag mong hayaang maging alipin kanino man na kaya kang impluwensyahang magkamali, magkasala, magkabisyo. Are you there? Bakit ba nagagawa natin yon? Para in. Uy, tropa-tropa tayo, oo. Close tayo, di ba? Oo, tropa tayo, oo. Hipak muna. Ano sasabihin mo? Pass! Yak! Sasabihin sa iyo, oh, pogi, arte ganda. Ay, ano sasabihin? Yain ang pangit. Will it matter? Bawal ba ang pangit sa langit? Yain ang hindi in. Basta in ako sa heaven. Alam nyo, ang lakas maka-pressure ngayon no, mga kabataan. Ang lakas maka-pressure ngayon. Sige ka, hindi ka in. Hindi ka in. Ayan, ngayon. Yain ang hindi ako in sa inyo. Yain ang hindi ako in sa school. Yain ang hindi ako in sa barkada. Basta in ako sa langit. At yun ang mahalaga. Pagka-establish yan, pag deklarado ka, hindi ka nahihilahin. Diba? Sasabihin sa iyo, o tara, tayo mag-iinuman. Sasabihin mo naman, siya, hindi na ako sasama ha. Sasabihin ng isa, huwag nyo nang pilitin niya at yan praise the Lord, hallelujah. Yain na, praise the Lord, hallelujah. Ayan, si Boy Bible yan, yaman mo na yan si Boy Bible. Yain na, sige, bulihin nyo na ako. Bulihin nyo na ako. Basta ako, hindi ko hahayaang ako'y maging alipin nino man. Hindi ko hahayaang yung pambubuli ninyong iyan, kahit na ang ginagawa ko'y mabuti, ay magtutulak sa akin para magkasala. No, I will not give you any authority or power over me para ako'y magkamali. Kung nadadala ka pa nino man sa mga lugar na di ka na dapat nandoon, napakalaki ng kapangyarihan na ibinibigay mo sa Kanya. Kaya kailangan deklarado tayo. O tara, tayo pupunta doon sa may Batangas City doon. Malapit sa may Hyper. Anong gagawin nyo doon? Basta, kami may papanuorin doon. Masaya yun. Ay ikaw deklarado. Ano sasabihin sa iyo? Huwag nang isama yan. At yan praise the Lord yan. Yan hindi pwede doon. Yan ang pinapanood lang niyang nakanta yung sa church, hindi yan nanonood ng mga nakanta at nasayaw sa iba. 1 Peter chapter 3 verse 13. Tulungan niyo po ako magbasa. 1, 2, 3, basa. At sino ang gagawa ng masama sa inyo kung kayo'y masigasig sa paggawa ng mabuti? Sino ang pipilit pa sa inyong gumawa ng masama kung kita at obvious at established na what you're doing and you're always choosing to do ay mabuti? Sino pa ang pipilit sa iyong gumawa ng masama kung kitang-kita naman nila na hindi mo trip ang paggawa at ang trip mo'y paggawa ng mabuti? Establish, kapatid. Establish. Make a stand. Let them know who you are in the Lord. Pastor, ako ho ay babubuli. Pastor, ako ho ay lulukuhin ng mga yon. Yain na. Will it matter? May mababago ba sa posisyon at sa tingin ng Diyos sa iyo pag ikaw ay nabuli? Hindi. Mahal ka pa rin ni Lord. Mahalaga ka pa rin kay Lord kahit ikinabubuli. Iiwan daw ho ako. Hindi na daw ako magiging tropa pag di ako sumama sa kanila at hindi rin ako gumawa ng ginagawa nila.
Hindi ka naman mag-iisa kahit iwan ka ng mga yan. Ito rin ang kagandahan na meron kang life group. Taas nga ang kamay nung may mga life group na rito. Actually, yung mga new friends natin from Batangas City, may mga life group na agad kayo, no? Very good. So yung mga new friends natin from Cuenca, I'm sure, baka meron na o mamaya meron na. Diba? Bakit? Ano ang kahalagahan ng may life group? Iwan ka man ng mga tao sa labas na hindi ka naunawaan because of your stand. At least may life group members ka at yan ang mga tunay na kaibigan who will stay with you. Okay. Narinig nyo na ba yung the tyranny of the need to be accepted? Yan, ang lakas maka-pressure na sa mga, lalo sa mga kabataan. Yung sobrang pagnanasa ng approval ng iba para maging in, para maging katanggap-tanggap, yung kagustuhan na tanggapin ka ng iba, yung kagustuhan na mabilong. Sinong sila? Sila ang nakakarami. Yung gusto natin tanggapin tayo, maging in tayo sa nakakarami. Anong tawag dyan? The bandwagon mentality. Kung sino yung marami. Bakit mo gagawin yan? Kasi yan ang ginagawa ng karamihan. Bakit mo iisipin ano ba't yan ang gusto mong maging sa iyong buhay? Kasi ito ang ginagawa ng karamihan, the bandwagon mentality. At gusto kong malaman ninyo, church, lalo na ng mga kabataan, na hindi porket ginagawa ng karamihan ay tama. Kasi ang dami-daming sitwasyon na ang gumagawa nun ay karamihan, ang naniniwala do'y karamihan, pero hindi tama. Hindi laging porket majority ay tama. Are you there? Kasi yan ang sinasabi ng mga papuntang impyerno. Majority kami. Kami ang tama. Sasama ka? Kaya daw ang dami-raming pumupunta din sa daang aray maluang at kakaunti ang pinipiling dumaan sa makipot na daan. Pero hindi porket kakaunti ay mali at pag marami ay tama. Ano ang truth? Ano ang totoo? Ano ang tama? Ang tama, ang truth, ay kung ano ang sabi ni Lord. Hindi kung ano ang sabi ng nakakarami. Ang truth, ang totoo, ang tama, ay kung ano ang sabi ni Lord. Kaya wag mong hayaan na magkaroon ng sobrang kapangyarihan ng ibang tao sa iyo. Dahil gusto mo lang mabilong sa kanila, kaya kahit mali na, sige lang. No. Sino pa yan? Sino yung sila? Yung makabilang sa kanila? Sino yung silang yon? To people who are bigger than you. Yung mga malalaking tao. O, ba't ka laging napunta ka diyan sa pamiting na yan? Aba, ay pag yan nanalo? O, di ako connected diyan. Diba? Na kaya kahit mali na, ano kang ginagawa mo doon? Isa ako sa taga-abot niya ng pira. Para hindi na magkalimutan, para sa banda-banda riyan, alam na kung sino ang susuporta at sasamahan. Natotolerate mo yon? Nakikisama lang. Para sa banda-banda riyan, hindi ako makakalimutan. Mahirap na ang walang koneksyon. Oh, come on. Hindi mo kailangan ng koneksyon sa kung sino man, lalo na kung hinihila o inuumpluwensyahan kanilang magkasala. You don't need their connection. Your connection with the Lord, yun na ang mahalaga at yun ang kailangan mo. Yung mga parang nanlilimos para lang mabilong, uy, ikaw ang famous dito sa school. Ikaw yung pinakamagaling dito sa school. Sige na, friend tayo, pagdadala kitang bag. Sige na, friend tayo, lilibre kita sa kantin. Sige na, friend tayo, patutularin kita ng assignment. Sige na, friend tayo. Alam mo, lalo ka lang nagmumukhang kawawa sa ginagawa mo. Just to be belong? Just to be in? Pag ganyan ang ginagawa, lalo lang na-expose ang need to belong. Oh, church, I pray, ma-reveal sa atin na Diyos lamang talaga ang mahalaga at kailangan mo. Napakatindi. It's in your hands. Paano ka tatakutin ng mga taong, sige, pag hindi ka sumama sa amin, hindi ka nabilong.
Sige, kapag di ka sumama at nakigaya sa amin, di ka nain, paano ka tatakutin ng mga taong yan kung revealed sa iyo that the Lord is all you need? Anong sabi? My future is in your hands. May mga taong nag-aalala sa kanilang future, kaya they are trying their best to be connected to somebody. Yung mga koneksyon, to the point na minsan nagdudulot na para sila'y ma-impluwensyahan gumawa ng kasalanan o gumawa ng mali just to maintain that connection with so-called malaking tao. Because they're worrying of the future, of their future. Baka sa banda-bandariya ay kailanganin kong tulong nila. Diba? Naririnig niyo yun. Pero look at this verse. Ano ang sabi ng psalmist? Lord, you are all I need. My future is in your hands. My future is in your hands. Wala akong aalalahanin kahit wala akong connection sa kung sino man dahil ang future ko ay nasa kamay mo, Lord. And in verse 6, how wonderful are your gifts to me. How good they are. It is not people na nagbe-bless sa iyo. It's not your boss. It's not your teacher that gives you good grades. It's not your kung sino man who promotes you or whatsoever. Church, always remember that every good and perfect gift comes from above. Ang bawat mabubuti at magagandang bagay ay si Lord ang may bigay. Kaya, matatakot ka? Makikipag-compromise ka, yain ang magkamali, yain ang magkasala, yain ang hindi magawa ang kalooban ni Lord just to impress this person na iniisip mong someday magbibigay ng blessing sa iyo, magpo-promote sa iyo, mag-i-increase sa iyo. Nagkakamali ka. Diyos ang nagpo-promote. Diyos ang nagtataas. Diyos ang nagbe-bless. Kaya kung hindi mo ma-impress yung isang tao, yung boss mo man yan o kung sino man yan, hindi yan ang magpo-promote sa iyo. Diyos ang magpo-promote. Kasakdalay, hindi dyan padaanin ng Diyos ang promotion mo, kundi sa iba. Because it is already written in the word of the Lord that promotion doesn't come from the east nor from the west. It comes from the Lord. Kaya huwag kang mangingimi. Kung ang pinagagawa na sa iyo'y mali, huwag mong lulunukin para lang sa promotion, para lang hindi ma-offend si boss. Come on. Kaya kapag yung boss mo, kahit wala ka naman pasok ng Sunday, ay pipilitin kang pumasok ng Sunday, aba, make a stand. Mamimili ka talaga kung sino ang may kapangyarihan sa iyo. Kung sino talaga ang umaalipin sa iyo. Is it your boss? O si Lord? That is why Jesus is reminding us you cannot serve two masters at a time. Mamaya dadaanan natin yan. Tuloy natin yung verse 7. I praise the Lord because He guides me. Yung iba kasi, kaya gusto nilang mabilong sa ibang tao, makonect sa tao kahit minsan sila ay natutulak ng magkasala, na-impluensya ng magkasala, is because of guidance. Aring mga alam ang gagawin. Diba? Ay, anong gagawin mo? Di ako dinin na. Dinin na ako magpapatulong sa mga dinin na ako didikit kahit alam mong illegal. Sinabi nang wag nang lalapit sa pikser. Eh di, aring mga ang may alam ang gagawin eh. Huwag nang magpa-picture. Alam mo, mali ang picture eh. Ay sila ho nga ang makaka-guide sa akin. Di kayo magtanong. At always remember that they are not the ones who will really guide you. It's the Lord. At ano sabi? And in the night, my conscience warns me. Yan ang masarap. That at the end of the day, pag ikitutulog na, tahimik na ang lahat, at umiimik na ang iyong konsensya, maliit na boses, pero naririnig mo dahil sa katahimikan, yan ang masarap na pakiramdam. Yung walang kahit anong isyong ibinabato sa iyo ang budhi mo. Because what you did for the whole day ay kung ano lang yung pleasing kay God. Hindi ka nakipagkompormiso, hindi ka nagpaalipin sa kung sino man para makagawa ng mali. At the end of the day, imikan o kausapin ka man ng konsensya mo, masarap ang pakiramdam mo. Wala akong ginawang mali. Hindi ako nakapag-compromise. Hindi ko pinalungkot si Lord para lang mapangiti ang tao. At the end of the day, yan ang masarap na regalo mo sa sarili mo. Yan ang pinakamalambot na unan daw sa gabi, yung malinis na konsensya.
Verse 8, I am always aware of the Lord's presence. He is near, and nothing can shake me. Iiwan ka namin pag hindi ka gumaya sa amin. Iiwan ka namin pag hindi mo ginawa yan. Ano sabi ng psalmist? Nothing can shake me. I am fully aware that the Lord's presence is with me. Kaya nga ang sabi ng Bible, if God is for us, who can be against us? Diba? Ang mahalaga ay kung ano ang sabi ni Lord. Yun ang mahalaga. Yun ang paninindigan natin. And lastly, verse 9, and so I am thankful and glad, and I am completely secure. Alam niyo, yung mga secure ay yung mga ang buong pagtitiwala at pag-asa ay na kay Lord at hindi sa kung sino man. Alam mo kung bakit minsan ang tao hindi secure? Tanungin niyo ako, Pastor, bakit po? Kasi may tao siyang inaasahan. Mayroong tao siyang iniisip niya na meron siya pangangailangan sa taong yon. At pag nawala yung taong yon o pag nawala ang bagay na yon, hindi na niya alam ang gagawin niya. Kaya ang tao hindi secure. Kasi may inaasahan siya at pinaglalagakan ng buhay niya, ng pag-asa niya ng higit kaysa sa Diyos. Pero look at this psalmist. Ano sabi niya? I am thankful and glad. Ako'y laging nagpapasalamat at ako'y laging masaya. Hindi ako nalulungkot, hindi ako nag-aalala. Bakit? Because I am completely secure dahil ang pagtitiwala ko'y si Lord, kay Lord. Dahil alam ko that the Lord is all I have and the Lord is the one who is giving all my needs. Mawala man kayo, mawala man ang lahat ng yan, it doesn't matter. Though hindi ko pinananalangin, hindi ko sinasabing wala na akong pakialam. Pero ito ang pinupunto ko. Si Lord ay mananatili. Si Lord ay mananatili at nasa matibay ako. Sabi nga nung iba, no, sa kakakapit, di sa matibay na, ito ang pinakamatibay na kapitan. Ito ang pinakamatibay na aasahan because heaven and earth will pass. Si Lord lang ang mananatili. Yan mahal mo sa buhay, kung hindi ka man yan, kung hindi man yan, sumakabilang buhay, yan ay sasakabilang bahay. Anong ibig sabihin ng sasakabilang bahay? Halimbawa, yung anak mong inaasahan, time will come, yan magkakapamilya ng kanya. At yayaalis. Ba't 10:30 lang din eh? Yayaalis. Magkakapamilya ng kanya, hindi ba pwedeng lagi sama-sama? Lagi ko naman sinasabi sa inyo yun, hindi po pwedeng isang kaharian, dalawang hari. Bakit yung isa dyan ay alas? Bayad ka pa, 10. Nagkaiba yata yun. Hello? Huwag mong bigyan ang sino man ng sobrang kapangyarihan sa iyo magiging alipin kanya. Okay, ito ay medyo out of the topic pero related. Huwag mo rin bigyan ang anuman. Oh, hindi na tao to, bagay naman. Sabihin mo nga, hindi na tao. Bagay naman. Huwag mong bigyan ang anuman ng sobrang kapangyarihan sa iyo na kaya ka nitong pasamain, na kaya ka nitong galitin. May kikwento ako sa inyo. Biyaya po ng Lord, ako po ay naregaluhan ng bagong cellphone. Yan, nakita naman yata ng iba, nabigyan si pastor ng bagong iPhone 12 Pro. Ayan, fully paid. Yabang eh. Ayun, biyaya po yung biyaya. Maraming salamat po sa lahat ng nagtulong-tulong para yun ay mairegalo sa akin. Thank you so much po sa inyo. Si Lord ang magbabalik sa inyo ng siksik-liglig at umaapaw na blessing. Dito na nga, bago yung phone. Ngayon ako may pinapakinggang preaching. Kagabi lang ito kagabi lang. May gusto akong pakinggang preaching, ay nung tutulog na ho ang aking mga anak, di kailangan kong mag-headset. Ay inabot na ako ng ilang oras paghahanap kung saan isasaksak ang headset. Saan isasaksak ang headset din eh? Uy, nasano na. Sorry for the word ha. Uy, nasano. Kita ko yung ilalim merong 4 ang butas na maliliit, merong 3 ang butas. Naku, iba na pala ang headset na regar ni palare. Ay nga kay isang malaking gayon lang, haba maliliit na butas. Naku, isasaksak din eh. Paano kaya di ako nag-research, wala naman ako makakita. Kahirap. Yan na. Ay, ang dami ko pang gustong gawin. Ako nag-aaral pa ako, magagayat pa ako ng mga gulay na aking mga anak na panluto bukas. Basta madaling salita, marami pa akong gagawin.
Ako'y nayayamot na. Saan ka rin sasaksak? Kayamot naman na rin. Bago cellphone. Saan ka rin sasaksak? Ako'y nayamot na. Sabi ko, siya, titingnan ko yung kahon. May kasamang kahon nito binigay sa akin. Titingnan ko baka may headset doon na ang butas yung 4 o 3 gayong. Dahil yun ang butas sa ilalim na nakita ko Na nung bandang huli na-discover ko, hindi naman pala saksakan nyo, speaker pala yun. Pagbuklat ko doon sa kahon, may charger, merong yung charger na pag ipinatong mo'y magcha-charge na, merong mga kung ano-ano, ay walang headset. Walang headphone, walang earphone. Sabi ko, meron doon, yung oblong na gayang kalaki. Sabi ko, ano gari? Di akin kinutkot. Kakukutkot ko, bumukas. Ay, naroon ang headphones. Sige, naroon ang headphones. Pag-angat ko, ba't walang wire? Tinatandaan ko yung mga natawang yan, ha? Pero hindi. Pinipili kung hindi maging alipin ninyo. Pag-angat ko, walang wire. Sabi ko, ay, Bluetooth! Bluetooth! Ganun mo nagbigay, hindi sinabi sa akin, gayon pala. Nakapanisi pa rin ano. Ay, di ako Okay, iyamot ko kagabay, tunay naman. Ako'y galit na galit, panting ang tainga ko. Nag-iisa-isa na ho akong gising. Tulog na akin, mag-iina ako. Yamot na yamot sa akin, sarili sa nangyari sa akin. Naubos ang oras ko sa paghahanap sa wire. Wala pala namang wire sa gyro headset. Ano lesson? Huwag mong hayaang maging alipin ka ng anumang bagay na kaya kang impluwensyahang magalit. Yung may pastor na pastor, magpe-preach kinabukasan, ay yamot Dahil sa hindi alam ang gagawin. Pag ang isang bagay ay kaya kang pigilan na gawin ang pinagagawa ng Diyos sa iyo, napakalaki ng kapangyarihan na ibinibigay mo sa bagay na iyon. Sinong may kilala na kaya hindi makapag-church, walang magbabantay sa aso? Sama na sa church, attend ikaw ng church. Naku, walang magbabantay sa aso. Bakit ka nag-alaga ng aso na ikaw ang magbabantay? Tatanungin kita ngayon, ikaw ang nagbabantay sa aso. Sinong aso? Sino ngayon ang aso sa inyong dalawa? Ikaw ang nagbabantay yung asong binabantayan mo. Sinong aso ngayon sa inyong dalawa? Baka daw manakaw. Ba't ka nag-alaga ng asong antahulit? Nya. Pastorin naman hindi para magbantay, pang pet. Whatever. Ang point ko, anumang bagay na kaya kang pigilan na gawin ang ipinagagawa ni Lord sa iyo, ay alipin ka noon. Sakit sa tenga, pero yun ang totoo. Alipin ka ng anumang bagay na kaya kang pigilang gawin ang ipinagagawa ni Lord. Nariyan pa kayo? Hindi makasama sa life group dahil madumi ang bahay. Aba, ay didiyang ka ng madumi kang bahay ka. Ako'y may life group, sasama muna ako. Di pagbalik mo naman, madumi pa rin bahay yan. Dili ka mo linisay. Saka yung bahay, yan ay talagang walang katapusang linis yan. Sino rito yung nung nakapaglinis ka ng isang beses, next year ka na uli naglinis dahil hindi nagdumi? Laging madumi yan. Ako'y nagtataka. Yung bahay na yan, kahit anong gawin mo linis, laging madumi. Lalo pag may maliliit kang bata, walang kalinisan yan. Naglilumot ka ng kalat ang kasunod mo'y nagkakalat. Gayon sadya. Ano pa? Makinig at mahalaga ito. Di masunod ang sinasabi ni Lord about finances. Kasi natatakot magkulang ang pira. Sabihin mo nga sa katabi mo, pira. Sa kabila naman sabihin mo, pidoy. Alam nyo, ang isang version ng Bible dyan ay mammon. Di masunod ang sinasabi ni Lord about finances kasi natatakot magkulang ang pera. Pag di mo magawa ang ipinagagawa ni Lord, nang dahil sa isang bagay, halimbawa pera, alipin ka ng pera. Sakit naman sa tenga, pastor, alipin ako ng pera. Aring pisong aray, alipin ako na ray. Kung di mo magawa, kung di mo masunod ang Diyos, dahil sa pirang yan, sino ang Diyos mo? Kung di mo masunod ang Diyos, dahil sa pirang yan,
sino ang Diyos mo. Kaya nga sabi ni Jesus in Matthew 6:24, basahin po natin. You cannot be a slave of two masters. Di ka daw pwedeng maging alipin ng dalawang Panginoon. Isa lang. You will hate one and love the other. You will be loyal to one and despise the other. You cannot serve both God and money. So again, kung hindi mo nagagawa ang ipinagagawa ni Lord about finances, alipin ka ng pera. Huwag maging alipin ni numan o ng anuman. Are you there? Nari ang pagkakayaw. May sasabihin ako sa inyo, ito iiwan ko sa inyo. Kapag nagtatanim, yung pong pagtatanim na ipagbibigay, kapag nagtatanim, huwag isipin na ang ginagawa mo ay puerile. Ano ba yung puerile? Walang kabuluhan, walang saysay, walang mangyayari. Huwag isipin na ang ginagawa mo ay puerile. Lalo na kapag ang tinaniman ay ground na fertile. Ano ibig sabihin niyan? Ito ang principle ni Lord. Kapag nagtanim ka, aani ka. Huwag mong isipin na sa pagbibigay mo ay walang nangyayari. No! Dahil sa iyong pagbibigay, paaanihin ka ni Lord. Sino rito yung nagtanim, hindi umani? Walang ganyan. Basta nagtanim ka, aani ka. So never ever think that your giving will be puerile. Lalo na kapag ang tinaniman ay ground na fertile. It's a fertile ground. Ang church ay fertile ground. Yang katabi mo ay fertile ground. Bakit? Ang sabi ni Lord, pagpapalain ko ang sino mang nagpapala sa inyo. At that includes all of us. Kaya kapag naging blessing ka, nagtanim ka, nagbigay ka ng blessing dyan sa katabi mo, pinangakuan niya ng Diyos. Anong pangako ng Diyos dyan sa katabi mo? Pagpapalain ko sino mang magpapala sa iyo. Pagpapalain ko sino mang magpapala sa mga taga-Cuenca. Pagpapalain ko sino mo magpapala sa mga taga Batangas City. Pagpapalain ko sino mo magpapala sa taga San Jose. And you know what, my friend? Kapag naging blessing at pinagpala mo yung katabi mo, nagiging matalino ka at hinahamon mo ang may-ari ng langit at lupa at sinasabi mo, Lord, sabi mo, pagpapalain mo ang magpapala sa katabi kong ito. I am blessing this person right now. And I am waiting for your promise to be fulfilled in my life. Ano pa ang mga nakakaalipin sa atin? Malapit na po ako matapos. Mga tradisyon, mga pamahiin. Gusto nang magpakasal nung isa, hindi makapagpakasal dahil nagpakasal yung kuya, suko. Diba? Ay ano gang naman? Kusuko. Ano ka daw nangyayari doon? Ay basta, sumunod ka na lang. Bakit nga? Ay basta, sumunod ka na lang, walang mawawala sa iyo. Yan ang lagi sagot. Well, I want you to know, may nawala sa iyo. Nawala ang iyong freedom. Bakit? Kasi sumunod ka sa isang bagay na di mo naman alam ang dahilan at ang kapaliwanagan. Basta sumunod na lahat, wala daw mawawala. May nawala ang iyong freedom, ang iyong choice. Pinalaya na nga tayo ni Lord at ang sabi ng Bible, for what whom Christ has set free is free indeed. Kay malaya na. Ang pinalaya ng Panginoong Jesucristo ay malaya na. Tapos pinalaya ka na nga ni Jesus, tapos paaalipin mo na naman ang sarili mo sa mga wala namang kapaliwanagan. Are you there? Ayaw pa may namatay, wag daw magugulay ng nagapang. May nakakakwentuhan ako wag daw gugulay ng nagagapang. Bakit? Baka raw magapang. Alay, di pag nagapang itatanungin ko, saan nyo tatay inilagay yung inyong mga lumang coins? Saan nyo inilagay tatay yung mga silver nyong kutsara? Di siya tatanungin. Diga? Ay may nakausap pa ako pati daw malunggay ay bawal. Ay di tanong ko naman talaga po. Ay, hindi man nagapang yung malunggay, ay nanlalagas daw. Baka raw manlagas ang pamilya, yun daw ang paliwanagan doon. Pambihira naman. Ay, anong gugulayan? Sabi ng pilosopo, siya, hindi rin pwede yung baboy. Bakit? Apat nagapang din daw. Kain din naman ng puil Okay. Mga tradisyon at mga pamahiin, tunay naman. Napakalaki ng kapangyarihang ibinibigay mo diyan. Ito ang nagpapaniwala riyan. Ano ang mahalaga at ano ang tunay? Ang sinabi ni Lord sa kanyang salita.
At ang sabi ni Lord sa kanyang salita, alam ko ang aking plano, alam ko ang aking panukala sa inyo, ang bigyan kayo ng masaganang buhay, ang hindi kayo mapahamak, ang i-bless kayo at ang inyong future. Iyon ang totoo, iyon ang paniwalaan mo. We will end up with this. Once again, in Psalm chapter 16 verse 5, ang sabi po roon, you, Lord, are all I have. And you give me all I need. My future is in your hands. You know what? Ang pinakamahalaga pa rin ay kung ano ang mangyayari sa atin sa katapus-tapusan, doon sa future na sinasabi riyan. At ay isa pa, alam nyo, ang pinakamahalaga pa rin ay pagdating natin doon sa future na yon, pagdating natin doon sa dulo, sino ang nakahawak sa iyo? Sino ang hawak mo? Sino ang kasama mo? Yun ang mahalaga. Kaya huwag kang magpaalipin sa kung sino man na nagtutulak sa iyo para magkasala. Dahil at the end of the day, it is not them who will cause you para makapasok ng heaven. At the end of the day, those person, hindi kanila kayang tulungang pumasok ng heaven. Actually, baka iba pa mapuntahan mo dahil nagpa-impluensya ka eh. Nagpaalipin kang makagawa ng mali because of them. Dahil gusto mong mabilong, gusto mong main. At the end of the day, what matter ay kung ano mangyayari sa iyo sa dulo at sino ang kasama mo sa dulo. At ano ang sabi ng psalmist at siya natin gagayahin at ipagpe-pray na manatili tayo ganito din? You, Lord, are all I have. You give me all I need. My future is in your hands. Okay lang hindi mabilong kung bad influence din naman. Basta bilong ka kay Lord, yon ang mahalaga. May I invite everyone to stand up, please? Tayo po tayo. Tayo po tayo. Church. Ano ang ating mga issues ngayon? Ano yung mga issues mo sa buhay ngayon? Yung mga nakarang araw, itong buong linggo. Anong issues natin? Let me ask you once again this question. Will that matter after a decade? Will that matter after some years? Will it matter to eternity? May epekto ba yung mga issue will matter? At the end of the day, hindi ka tatanungin ni Lord, ano ang natapos mo, ano ang nakuha mo, ano ang naipon mo, gaano ka kayaman, gaano ka kasikat, gaano ka kakilala, no! At tatanungin sa iyo, do you accept me as your Lord and Savior? Do you acknowledge me as your God, as your Lord? Do you do? Ginawa mo ba ang sinabi kong gawin mo? Yun ang mahalaga. Yung may impact sa eternity. Gugulin po natin ang ating mga buhay doon. Huwag masyadong magpakabisi sa buhay na iiwan din naman. Mag-focus tayo sa mga bagay na may kinalaman sa buhay na darat natin. Huwag mag-focus masyado dito. Iiwan mo yan. Mawawala rin yan. Lilipas din yan. Iiwan mo yan. Ang mahalaga yung darat na. At mas matagal yun. Mas mahaba yun. For eternity yun. At ito ang mahalaga. At ito ang dapat natin laging i-celebrate. Ang katotohanan na bagamat tayo ay hindi kaibig-ibig, tayo ay minahal. Tayo ay inibig. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mo anak, itinabi sa piling mo. At sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Pagkira ni Jesus, iyong nakikita. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mo ka na, tinapik sa piling mo. At sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Ikaw ay pinako sa krus ng Kalbaryo.
isang tulad ko. Tinawag mo ka na, tinabi sa piling mo. At iyong mga mata, ako'y malinis na. Katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mo ka na, tinabi sa piling mo. At iyong mga mata, ako'y malinis na. Katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Ngayong narinig mo ang message na ito at naging malinaw sa iyo na hindi mo kailangang maging alipin ni numan o ng anuman. Bagkos, kung meron ka rin lang pagsasabmitan ng iyong buong buhay, walang iba yung kundi si Lord. And at the end of the day, naunawaan mo na at the end of the day, walang ibang mahalaga kundi yung iyong relationship kay Lord. And that thing will only matter. Kung ito'y narinig mo at naging malinaw sa iyo ngayon, I am inviting you to accept Jesus as your Lord and Savior. Sabihin mo na naririnig ng iyong tainga at nanggagaling sa iyong puso. Sabihin mo, Ama namin Diyos, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng iyon. Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Maghari ka sa akin. Kayo na po ang maghari sa akin. Kayo na po ang makialam sa buhay ko. Kayo na po ang masunod sa buhay ko. Panginoong Jesus, maghari po kayo sa akin. Kung na lang po mananalangin, Lord, narinig niyo po ang prayer ng bawat isa, acknowledging you, Lord Jesus, as our Lord and Savior. At sinasabi nila through that prayer, Lord, na hindi na sila alipin ng anuman o ninuman. Bagkos, they are putting themselves under your authority. That we are putting ourselves under your Lordship. That we acknowledge and accept you as our Lord and Savior. Be our Lord, be our God, be our King. At salamat, Lord, kasi itong bagay na meron tinanggap namin ngayon is the only thing that will matter. Thank you so much, Father. Salamat dahil kami ay hindi na alipin ni numan o sinuman. At bagamat kami ay mga alipin mo, ay hindi mo kami inaring alipin. Kami hiniyakap mo at tinuring mong anak, itinabi sa piling mo. Salamat, Lord. Salamat, Lord. To you alone, all the glory and honor. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name. And everybody say, Amen. God bless you. Hindi po, makakaupo na po tayo.